Napasarap yung tulog ko. Lakas pa ng hangin dito. Late na ako. Hi guys, magandang umaga sa inyo. Actually tanghali pala. Today punta ako ng Service Canada. Na-receive ko na nga pala kahapon yung pasensya na kayo, nagmamadali kasi ako. Nag-milking ako kaninang umaga, and then ngayong hapon pupunta ako sa Service Canada kasi ngayon yung schedule ko ng biometrics. So do sa mga nangihingi ng update, Sir Purge, kumusta na po yung inyong PR application? Yung mga nagtatanong, kahapon lang po lumabas yung aking biometrics instruction letter o yung BIL kung tawagin nila. So ito na po, pupunta po ako ngayon ng Service Canada para mag biometrics. Hopefully sa mga susunod na araw, kasunod na nito is medical. Papasalamat ako kay Lord at syempre sa inyo kasi may mga nababasa din ako mga komento na ibibigay na sa iyo ni Lord, tuloy-tuloy na yan, makukuha mo na yung inaasa mong PR application mo na ganan. So maraming salamat po doon sa mga nagpaparating ng ganong komento, ng mga ganong messages sa akin. Actually until now hindi pa rin ako makapaniwala na na posible pala doon sa isang katulad ko na makarating ng Canada. At ngayon dito na ako sa PR application na sitwasyon na nakaprocess na. Sobrang tuwa ako nung na-receive ko yung nakalagay doon is we have received your application of PR. So nakaprocess na daw. And then lahat ng matanong ko kasi yung mga kasabayan ko din nagpasa, at saka even yung mga nauna at even yung mga consultant na na-interview natin, tinawagan ko sila kasi may mga consultant po tayo dito natatawagan na nakakahingi ako ng advice na hindi ko na kailangan magbayad. Sabi ko na-receive ko na yung ganito, yung ganan. Sabi nila sa akin, tuloy-tuloy na yan, sureball na yan. Yung medical na lang kasi yung kasunod after this. And then may mga kasunod pa. Ilalagay ko po yung timeline sa mga susunod na araw, and hopefully magawan ko na rin ng video yung PR application process kong ginawa para kahit papano may idea kayo nang sa ganun mag DIY na lang kayo instead na magbayad kayo sa mga consultant. Medyo nagmamadali na po ako kasi pagkagising ko naligo ako, then nakita ko schedule ko is 2:15, right now is 2:00 na. So kailangan actually 2:03 na. Kailangan ko makarating na Service Canada ng 15 minutes. So malapit lang naman, medyo hatawin ko na. So siguro balikan ko na lang kayo guys after ko manggaling Service Canada para dalhin itong biometrics instruction letter at saka yung passport ko. And then mamaya bigyan ko kayo ng update after ko manggaling doon. Mag-drive muna ako guys, balikan ko na lang kayo. See you. Alam nyo, after ko na-receive tong biometric instruction letter, madami akong iniisip na posible ba na ma-approve yung application ko. Kasi po doon sa mga nagtatanong nga pala nung minsan, Sir, di po ba nag-aaral kayo ng ETAP? Kasi alam po nung iba nating mga subscriber at ina-update ko naman kayo na nung unang application ko, talagang pwede yung high school graduate. Marami naman talagang nag-apply ng high school graduate na old curriculum before na na-approve po. Until may mga ilan na na-disapprove, sabi nga nila kailangan daw at least 72 units or nakapag 2 years college man lang sa Pilipinas. So in-advise ako nung ilan na mag-upgrade ng education. Nakausap ko yung consultant natin, si Sir Kel. Sabi nga niya sa akin, magkumpleto ka ng requirements, ipapasok natin yung papel mo kahit high school. So nagkumpleto po ako that time. That was 2023 ng February, March yun. Nagkumpleto na ako ng requirements ko. Sasubmit ko na ng June 2023. Sagot niya sa akin is first, marami akong ipinasok na na-disapprove. So sin-advise niya ako na mag-upgrade ako ng education. So parang ako noon, nadismaya, nalungkot. Kasi sabi ko nga, kumpleto na yung requirements ko. Kumuha na ako ng WES, nag-take ako ng selfie. Basta marami na rin akong gastos noon. Then sabi niya sa akin, mag-upgrade ka ng education. So sabi ko, sayang naman lahat yung inasikaso ko, yung ginastos ko. So doon na pumasok sa point na nag-upgrade nga ako ng education. Kaya alam nga po ninyo, nag-take ako nung ETAP.
para kahit papano makakuha ko ng diploma. Kasi po yung ETAP, kung di nyo pa po napanood yung iba kong videos regarding do sa mag-upgrade ka ng education, na ikaw ay high school graduate na old curriculum, pero mangyayari shortcut siya, 1 year mo lang siyang iti-take, 4 years course yung equivalent niya pag ipina-assess po dito sa West, sa Canada. Ngayon, nag-take na ako niyan, at yan ang gagamitin ko sana para makapag-apply ng permanent residency. Kaya lang, nitong kalagitnaan ng pag-aaral ko, biglang nag-message ulit si Kel. Sabi niya, Ferdinand, wanna take the chance? Kasi may mga pinasok daw siyang papel na na-approve high school graduate, old curriculum. So sabi ko, sige, pero magbabakasyon muna ako. Kasi nagbakasyon nga po ako noong December. Then pagbalik ko ng January, inasikaso ko na siya. Pero hindi na ako sa kanya nagpaasikaso. Kasi nga, doon sa consultant na yon, aabutin ako ng 8,000 Canadian dollar. So malaki-laking halaga. So ang ginawa ko, pinag-aralan ko na lang, nag-DIY na lang ako. Yung nagastos nila is around iba-iba po eh. Yung single application inabot lang ng nasa ano sila, 3,000 mahigit. Yung kasama na yung family inabot ng 8,000. So ang laki po nung na-save ko. From 8,000 gumastos lang po ako nasa 3,000 yung nagastos ko. So talagang kaya nga sabi ko, mas makakatipid kayo pag mag-DIY. Kaya plano kong ituro ko sa inyo, gawan ko ng video sa mga susunod na araw. Sana magawan ko na ng paraan ng vlog to. Kasi lumabas na nga sa akin. Kasi sabi ko nga sa inyo, ayoko munang pangunahan yung anong mangyayari sa akin, tapos ituturo ko na kagad sa inyo. So dahil nga ito may may maganda mang kinalabasan, so plano ko na siyang gawa ng video, yung pag-apply ng PR application ng kayo na lang, hindi nyo na ibabayad yung DIY. So ayun nga guys, nung lumabas na tong ano ko, natuwa ako kasi ipinasok ko yung papel ko ng high school graduate. Hindi ko na inantay na maka-graduate ako dito sa aking ETAP. Pinasok ko na yung papel ko. Ang pagkakamali ko po kasi, nakalimutan kong i-upload yung aking WES. Kasi sobrang dami ng documents talaga na i-upload. Hindi maiwasan talaga mayroong kang ma-miss na requirements na mai-upload. Kasi yung portal kung saan ka mag-upload is napakaraming requirements na isi-select at napakaraming yung pipilapan talaga na information. Hindi lang sa'yo, sa family mo at sa mga relatives mo. Talagang pipilapan mo lahat yung information. And then yung history, mga travel history mo, kung saan ka nagpunta previous 10 years, saan ka tumira previous 10 years, talagang i-declare mo siya. Kaya medyo hindi maiwasan, may nakalimutan akong requirements na i-upload, which is yung pang West ko, na ang equivalent lang po do sa mga nagtatanong. Dahil nga po high school graduate yung ginamit ko, old curriculum, graduated po ako ng high school ng 2001. So ang equivalent lang po nun sa West is grade 10. So considered lang po ako as grade 10 dito sa Canada. So ipinasa ko pa rin po, yun, in-upload ko yung West ko. Nung ipinasok ko yung papel ko, nang nakalimutan ko yung West ko, is February 18. So binalik nila yung application ko ng March 23. Kasi nga, March 22. Kasi nga daw, kulang daw yung ipinasa ko, kailangan daw nila ng West. So ipinasa ko ulit, ibinalik ko ulit sa kanila ng March 23. Kinabukasan din, in-upload ko na po yung aking West. Pag-upload ko nun, so March, April, and then ngayong May 14. May 13. Kulang-kulang 2 months din. Nag-response sila. For biometrics na daw kami. So ito nga po, magba-biometrics na ako. And then nakalagay doon na nakapasok na yung papel ko. So maraming salamat, praise God. Dahil kahit papano, nagbunga yung pag-aantay ko, yung paghihirap ko, yung pagsusumikap ko. Until now, hindi po ako makaget over na dito na pala ako sa ganitong sitwasyon. Nandito na ako sa Canada. Tapos, ito na, PR application na, yung parang papunta na tayo doon sa permanent residency na level. Parang, kasi yung buhay ko po sa Pilipinas, alam naman nung iba nating matatagal ng subscriber, na sa kalye ako talaga lumaki, na wala akong kinalakihang ama. Yung nanay ko, binubuhay ako sa pamamagitan ng pagtitinda sa kalye.
So, yung mga kalaro ko, mga batang kalye, so nasanay ako, nagtitinda ako sa kalsada, sumasakay ako sa mga jeep, nagtitinda ako, nag-aalok ako ng dyaryo, sigarilyo. Kaya sabi ko until now, parang nagiging medyo emotional ako nitong pagka-receive ko nito. Sabi ko, ha? Permanent residency? Akalain mo yun? Nagawa mo. Nagawa mo ng pagsisikap mo lahat. Parang ganun, wala kang nilapitan tao, wala kang tito, tita, pahiram po ako ng pang-placement. Lahat, as in, ikaw yung naghirap. Parang minsan kinakausap ko yung sarili ko na sabi ko, I'm really proud of myself kasi nagawa ko ng mag-isa. I'm not saying talagang mag-isa, may mga ilang taong sumuporta sa paligid, but what I'm saying is hindi ako yung lumaki ng tipo ng may tito, may tita, may kamag-anak na lalapitan, pahiram muna, pautang muna. Lahat ng diskarte para makagawa ng pera ako yung gumawa, na talagang sariling sikap. Kaya ako na dito ngayon kung nasan ako ngayon. Eh sabi ko pwede pala. Kaya po dun sa mga nagme-message sa akin, na may nababasa po kasi ako sa comments Sir Perds, gusto ko yung trabaho mo. Sir Perds, gusto ko makarating ng Canada. Sir Perds, mahirap lang po kami. Yung nanay ko po may sakit. Ganito po yung buhay namin. Nagsasaka lang po kami. Alam niyo po, pag binabasa ko yan, nalulungkot ako dahil parang ang baba ng tingin ninyo sa sarili ninyo, na parang feeling ko yung nagme-message, nagko-comment ng ganun is wala na talagang pag-asa. Which is, bakit po ako? Nagawa ko. Alam ko iba-iba po tayo, iba-iba na sitwasyon. Pero sabi ko nga kung gugustuhin natin, the way tayo mag-isip, yun po yung kalalabasan ng buhay natin. Yun yung magiging resulta kung ano tayo ngayon. Kaya doon sa mga nagsasabi na hindi nila kaya, sa isip nyo lang po yan. Kasi kayo po ang babago ng buhay ninyo Alam nyo po, gusto kong gawa ng vlog yung, kasi may nag-comment doon, Sir, pwede ko bang malaman yung buhay mo mula nung umpisa na nagtrabaho ka sa Pilipinas hanggang sa nakarating ka dyan sa Canada? Gusto kong isa-isahin sa inyo yung buhay ko, kung paano ako nagsimula magtrabaho, magtinda kung saan-saan, mamasukan kung saan-saan, para naman po paghugutan ng iba ng inspirasyon na pwede pala, posible pala, na I'm not saying na uy, ang yaman ko na, hindi po ganon. At least ngayon nakakain ko yung gusto ko, nabibili ko yung gusto ko. Hindi man tayo kagaya nung ibang talagang sobrang yaman, pero at least para sa akin malayo na yung buhay ko ngayon sa buhay ko dati. So kadarating ko lang, late na ako unahan na muna natin to guys. Kasi hindi ko alam kung i-accept pa ako kasi 2:15 yung schedule, ngayon 2:20 na. So sana naman ay umabot pa tayo. Yan, ito yung Service Canada dito guys. Pakita ko sa inyo. Yan. So late na ako, sana umabot pa tayo. Kasi 2:15 yung schedule ko nga, 2:20 na. Pero hindi naman sila mahigpit, saka wala namang pila. So ito yung Service Canada dito, ayan Yan. Pasok muna tayo guys. Ay, thank God umabot tayo. Yun ang kagandahan na talaga dito. Alam nyo, ito hindi naman sa pagkukumpara, pero talagang ito yung mga bad experience ko sa Pilipinas Sa lahat ng mga sangay ng gobyerno ditong napuntahan ko, ingay ng sports car. Pero ito, may share ko lang sa inyo. Alam nyo, lahat ng mga opisina dito ng gobyerno na napuntahan ko, talagang halos mababait. Talagang napaka-approachable nila. Wala kang makikitang taray or Yun lang yung isang bagay na gustuhan ko dito Kasi sa Pilipinas po, halos lahat ata ng puntahan ko na government, hindi naman sa wag nyong mamasamain sana. Pero ito base sa karanasan ko. Lahat ata ng sangay ng gobyerno sa Pilipinas na SSS, LTO, PhilHealth, lahat na ata naranasan kong matarayan. Yung nagtatanong ka lang, nakasimangot sa City Hall, parang alam mo yung hindi sila pinapasahod ng gobyerno. Yun po ang nagustuhan ko dito sa mga lahat ng puntahan ko dito sa ngayon ng gobyerno. Service Canada, ICBC, lahat na hi, hello, how are you? Alright, napaka-approachable nila lahat. So hindi big deal yung na-late tayo ng konting minuto. Actually may mga na-late, mas late pa sa akin
wala namang problema. Samantalang sa Pilipinas, pag na-late ka, ay hindi na kayo makapasok, ganan. Sobrang big deal. Ngayon, well anyway, gusto ko lang i-share sa inyo yung timeline ko. February 18 nung pinasok yung papel ko as PR application, and then ibinalik nila ng March 22 kasi nga daw hindi ko in-upload yung WES, so hinanapan pa nila ako ng other documents. So kinabukasan in-upload ko na kagad, kinabukasan naipasa ko na, and then March 23 yon. So April, May, ngayong May, kahapon lang May 13, sinend nila sa akin yung yung aking sa email ko, yung biometric instruction letter. So that means, sabi nga nila, kasunod daw dito is medical na. So until now po hindi ako maka move on or maka get over na possible pala sa isang katulad ko na dito na tayo sa Canada, and then ngayon nasa level na tayo ng permanent residency. So nagpapasalamat ako kay Lord at sa inyong mga sumusuporta, naniniwala na kaya ko pala. Kaya dun po sa mga nagsasabi na, uy, high school graduate lang ako ganun. May mga nabasa po ako lately lang na message at comment, sabi nila, sir, possible pa po bang ma-approve ng PR ang isang high school graduate old curriculum? Ako po yung isang buhay na patunay na pwede pala. Actually, marami po diyan na high school graduate na hindi lang na-i-announce kasi nga wala naman sila social media kagaya ko. So yun po, pwede pong maka-apply ng permanent residency kahit na high school graduate old curriculum, especially dito sa Agri-Food Pilot Program. Yun ang kagandahan po ng mga nagtatrabaho sa farm na kagaya ko, sa mga nasa food industry, na pwede silang mag-apply sa Agri-Food. Kasi nga po, may sarili pong pathway ang mga nasa farm. Yun po ang kagandahan yan. Kaya yung ibang mga nakikinig kong minamalit, nasa farm lang yan, may sarili pong pathway ang farm worker, Agri-Food Pilot, pathway to PR. Kasi may ilan po akong nakausap na dumating dito na mga nasa food counter dito din sa BC, na nalulungkot, gusto na kagad maghanap from food counter, lilipat daw sila ng farm kasi nga daw wala silang pathway to PR. So ang in-advise ko sa kanila, sabi ko, tiis-tiis lang, tsaga-tsaga lang muna, kuha kayo na experience. Kasi po dati mayroon ditong tinatawag na TR to PR, so nawala lang. Ay ganoon naman po kasi ang mga rules ng Canada, paiba-iba. So ngayon wala yung TR to PR, hindi natin alam, baka maybe next week, next month lumabas ulit. So pwede na uli nilang i-grab yung chance na maka-apply ng PR. So paiba-iba po. Kaya sabi ko nga, tiis-tiis lang, tsaga-tsaga lang muna, at darating din yung araw in God's perfect timing. Lahat po, patience is a virtue. Talagang lahat po hindi nakukuha ng one click. Talagang lahat ay pinaghihirapan, at darating yan sa tamang oras at tamang panahon. Yan po ay nakalaan para sa inyo. So end ko na siguro tong video na to dito, kasi guys, pupunta pa ako sa mekaniko kasi ngayon yung schedule ng change oil nito, tune up. So ipapa-PMS ko na rin sa lahat na. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo doon sa mga pinagdadaanan naming mga na dito sa Canada, na kahit paano may idea kayo kung sakaling kayo naman yung papunta rito. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.